Sa paanan ng bulubunduking sagimba, sa gitna ng luntiang kapatagan at katahimikan ng mga palayan, matatagpuan ang isang maliit na baryo na tinatawag na Sitio Maligaya. Dito naninirahan ang mag-asawang magsasakang sina Mang Teryo at Aling Lita, mga taong simple, may mabuting puso, ngunit salat sa yaman. Ang kanilang bahay ay isang lumang bahay kubo, gawa sa kawayan at pawid, at napapalibutan ng ilang puno ng mangga at saging. Sa kabila ng kahirapan, kontento sila sa buhay sapagkat mayroon silang isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang kabutihang loob ay may isang lungkot na bumabalot sa kanilang mga puso. Hindi sila biniyayaan ng anak. Sa loob ng mahigit 15 taon ng kanilang pagsasama, palaging bigo si Aling Lita sa pagdadalang tao. Maraming gabi na umiiyak siya sa dasal, humihiling sa Panginoon o kahit sa sino mang espiritu ng kagubatan na sila'y pagbigyan ng munting anghel na bubuo sa kanilang pamilya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang ang mga hayop sa gubat ay tila nananahimik, may kakaibang ihip ng hangin na dumaan sa paligid ng kanilang kubo. Ang mga dahon ng saging ay nagsasayaw sa walang tunog na awit ng gabi. Si Mang Teryo, na kasalukuyang nagpapainit ng tubig para sa tsaa, ay napalingon sa labas nang makarinig ng mahina ngunit malinaw na iyak ng sanggol. "Lita," tawag niya sa kanyang asawa habang ang tinig ay may halong kaba. May umiiyak na bata sa labas. Napabalikwas si Aling Lita sa pagkakahiga at agad lumapit sa pinto. Pagbukas nila ng pinto, gumulantang sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Sa paanan ng hagdang kawayan, may nakahubad na sanggol na tila bagong panganak. Binalot lamang ng puting tela na may bordang ginto sa gilid. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang maliit na bilog na marka sa kanyang noo, isang hugis bituin na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Diyos ko," bulong ni Aling Lita. "Sino ang nag-iwan nito rito?" Wala silang nakita kahit anino ng taong nagdala. Tanging ang palamig na simoy ng gabi at ang kakaibang damdaming tila may nakamasid mula sa kadiliman ng kagubatan. Lumuhod si Aling Lita at agad kinuha ang sanggol. Napansin nilang kahit tila bagong silang ito, hindi ito nanginginig sa lamig, bagkus ay tila mainit ang katawan at may amoy ng mga bulaklak at dahon. "Mahal ko, para bang hindi ito karaniwang sanggol," bulong ni Mang Teryo habang hinahaplos ang ulo ng sanggol. "Hindi man ito galing sa aking sinapupunan, pero para bang matagal ko na siyang minamahal," sagot ni Aling Lita habang pinipigilan ng luha. Sa loob ng gabing iyon, nagdesisyon ng mag-asawa na alagaan ang sanggol. Pinangalanan nila itong Liway, sapagkat ito'y dumating sa kanilang buhay sa gitna ng dilim at tila isang liwanag na sagot sa kanilang dasal. Ngunit hindi nila alam, ang batang ito ay hindi isang ordinaryong sanggol. Siya'y supling ng isang engkantadong nilalang, isang diwata ng kalikasan at tagapag-ingat ng lihim na kayamanan ng kagubatan. Ipinagkatiwala siya sa mundo ng tao upang mailayo sa panganib ng isang masamang nilalang na nais siyang kamtin at gamitin sa kasamaan. Habang sila'y natutulog ng gabing iyon, isang liwanag mula sa gubat ang sandaling sumilay at sa di kalayuan ay isang matandang ermitanyo ang nanonood mula sa lilim ng punong balete. Siya ay bulong ng hangin, tagapangalaga ng sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng kagubatan. Tuloy ang pag-ikot ng tadhana, wika nito. Ang sanggol ng liwanag ay nasa mabuting kamay. Makalipas ang ilang taon mula nung dumating si Liway sa buhay ni Mang Teryo at Aling Lita, tila isang bagong pag-asa ang namuhay sa kanilang bahay kubo. Sa kabila ng kakapusan sa material na yaman, ang kanilang tahanan ay naging puno ng ligaya. Sa bawat tawa at ngiti ng bata, tila nabubura ang pagod ni Mang Teryo sa pagsasaka at ang lungkot ni Aling Lita sa bawat gabing nagdaan na dati walang halakhak ng bata. Lumaki si Liway na isang matalino,
masayahin at kakaibang bata. Sa murang edad na 5, hindi pa siya gaanong nakakapagsalita ng tulad ng ibang bata, ngunit nakabibigkas siya ng mga salitang hindi pamilyar sa mga taga-baryo. Minsan ay naririnig ng mag-asawa ang anak nilang bumubulong sa hangin habang pinaglalaruan ng mga alon ng tubig sa sapa, at ang mga ibon at paru-paro ay tila nakikinig at sumasabay sa kanya. "Napansin mo ba, Lita?" Tanong ni Mang Teryo isang araw habang sila'y nagpapahinga sa lilim ng punong mangga. "Parang naiintindihan ni Liway ang mga hayop." "Hindi ko lang napansin, Teryo. Alam kong totoo," sagot ni Aling Lita habang pinagmamasdan ng anak na nilalaro ang isang kawan ng maya na nakapaligid sa kanya. Minsan kinakausap niya ang punong mangga natin. Parang naririnig siya ng mga halaman. Tumingin si Mang Teryo sa langit. Baka nga't hindi siya karaniwang bata, pero kahit ano pa siya ang anak natin. Ngunit isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Isang hapon, habang abala si Aling Lita sa paggawa ng tinapa at si Mang Teryo ay nasa palayan, iniwan nila si Liway sa may likod ng kubo, naglalaro sa tabi ng sapa. Bigla na lamang bumalot ang isang malamig at kakaibang simoy ng hangin na tila bumalot sa buong paligid. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng kulay abong balabal, may kulubot na balat at mapupulang mata. Siya ay lumapit kay Liway na nooy nakaupo sa isang bato, inaawit ang kanyang mga himig sa wikang hindi maintindihan. "Napakaganda mong bata," bulong ng matanda. "Kakaiba ka. Ikaw nga." Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang nagningning ang bituin sa noo ni Liway. Mula rito, kumawala ang isang bughaw na liwanag na tila apoy na walang init. Napaatras ang matanda, sumigaw at naglaho sa ulap ng itim na usok. Pagkarinig ng sigaw, dali-daling tumakbo si Aling Lita mula sa kusina. Agad niyang niyakap si Liway, na waring hindi natatakot kundi tila kalmado at nakangiti pa. "Anak, may nakita ka bang tao rito?" tanong ng ina habang inaalog ang balikat ng bata. "May babae po, inay," bulong ni Liway. "Sabi niya, hanap daw niya ako, pero umalis siya nang lumabas ang liwanag." "Anong liwanag?" gulat na tanong ni Aling Lita. Hindi na sumagot si Liway. Sa halip, tumingin siya sa langit at bumulong. "Protektahan mo ako, inang kalikasan." Kinagabihan, ikinuwento ni Aling Lita kay Mang Teryo ang nakita niya. Nagpasya silang bantayan ng mas mabuti ang bata. Ngunit si Mang Teryo, bilang isang taong lumaki sa kabundukan, ay may hinala na. "Hindi ordinaryong nilalang ang batang yan, Lita," anya. "Baka galing siya sa mundo ng mga engkanto." Napaluha si Aling Lita. "Kung ganon, kukunin ba siya sa atin? Ayokong mawala ang anak natin." Ngunit sa gitna ng kanilang pangamba ay may kakaibang pakiramdam si Mang Teryo na hindi sila iiwan ng bata hanggat hindi natatapos ang kanyang misyon. Kinabukasan, habang natutulog si Liway, napansin ni Aling Lita na may mga lumalabas na maliliit na ugat ng halaman mula sa paa ng anak, tumatago sa lupa at agad tumutubo ang damo, bulaklak at mga halamang dati hindi nila tinatanim. Nagising si Liway at ngumiti sa kanyang ina. "Inay," wika niya, "huwag kang matakot. Ako'y hindi panganib. Ako'y pag-asa." Niyakap siya ni Aling Lita ng buong higpit. Sa kanyang puso, alam niyang hindi basta-basta ang anak nila. Ngunit sa kabilang bahagi ng kagubatan, sa loob ng isang madilim na kuweba, muling lumitaw ang matandang babae. Sa paligid niya ay mga nilalang na baluktot ang anyo at may mapupulang mata. Mga nilalang ng kadiliman. "Nahanap ko na ang supling," sabi ng matanda. "Ang tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan, ang anak ng diwata ng liwanag." Makalipas ang gabi ng kakaibang pangyayari sa sapa, nagpatuloy ang buhay sa bahay kubo ni Mang Teryo at Aling Lita.
Ngunit mula noon, hindi na sila naging kampante. Hindi nila ito pinapahalata kay Liway, ngunit sa bawat hakbang ng bata ay may kasamang pag-aalala. Baka bigla na lang may dumating at agawin siya mula sa kanila. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mang Teryo at ni Liway, si Aling Lita ay nanaginip. Ngunit ang panaginip na ito'y higit pa sa ordinaryong pangitain. Sa panaginip, nakita ni Aling Lita ang isang malawak na kagubatan, hindi tulad ng kagubatan sa paligid ng kanilang sityo. Ang mga puno ay napakatataas. Ang mga dahon ay kumikislap na parang may bituin at ang hangin ay may musika. Sa gitna ng kagubatan ay may isang malaking liwanag at mula rito ay lumabas ang isang nilalang na napakaganda. Isang babae na may pakpak na parang gawa sa liwanag ng buwan, mahaba ang buhok na kulay pilak at suot ang puting balabal na may ginto at berde. "Lita," wika ng babae, "ako ang tunay na ina ni Liway." Hindi makapagsalita si Aling Lita. Tumulo ang kanyang luha sa takot at pag-aalala. "Hindi kita pinagkaitan, bagkus ikaw ang pinili." "Bakit ninyo siya iniwan sa amin?" garalgal niyang tanong. "May digmaan sa mundo naming hindi mo nakikita. Pinipinsala ng kadiliman ng balanse ng kalikasan. Si Liway ay isinilang upang maging tagapagsalba, ang tagapagsulong ng liwanag. Ngunit siya ay masyadong bata, kaya't inilihim namin siya sa mga mata ng kasamaan. At ikaw, Lita, ikaw ang napiling maging ina ng liwanag. Ngunit ako'y isang simpleng babae lang, isang magsasaka. Higit pa roon ang puso mo, Lita, sa bawat butil ng bigas na itinanim mo sa may malasakit, sa bawat sakripisyong tiniis mo sa kakapusan, doon ka sinukat. Liway ay lumalakas dahil sa pagmamahal ninyo ni Teryo." Biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay napalitan ng madilim na ulap at sa malayo ay may mga aninong gumagalaw. May mga mata, may pangil, may halakhak na malamig sa balat. "Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang kaaway ay nagbabalik. At kapag natuklasan nila ang buong gising na kapangyarihan ni Liway, susubukan nilang sirain siya." Nagising si Aling Lita nang may halong pagod at kaba. Pawis na pawis siya at ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at pagtataka. Dumungaw siya sa higaan at nakita si Liway. Mahimbing na natutulog pero nakangiti habang yakap-yakap ang isang munting sanga ng bulaklak na hindi nila alam kung saan galing. Lumapit si Aling Lita sa kanyang anak, niyakap ito at muling bumulong sa kanyang puso. "Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan, anak. Kahit pa sa dilim, ako ang magiging ilaw mo." Kinabukasan, ikinuwento ni Aling Lita ang panaginip kay Mang Teryo. Tahimik lang si Teryo habang nakikinig, nakatitig sa labas ng kubo sa malalayong puno ng gubat. Pagkatapos ay tumango siya. "Kung totoo man yon o hindi, kailangan nating tanggapin. Ang batang ito ay isinugo at ngayon, tayo na ang kanyang sandigan." Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, ang matandang babae, na kilala sa mundo ng dilim bilang Lunadra, ang mangkukulam ng kawalan, ay nasa gitna ng isang ritual. Pinapalibutan siya ng itim na apoy at ang mga anino sa paligid niya ay umuusal ng sinaunang panambitan. Ibalik ang kapangyarihan, ibalik ang karapatan. Ang tagapagmana ay narito na, ang liwanag ay kailangang durugin. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang itim na balabal at mula rito ay umusbong ang isang nilalang. Isang batang anyo, ngunit may pulang mata at aninong katawan. "Ikaw ang aking nilikha, kabaligtaran ng liwanag. Ikaw ang magiging kambal ng kadiliman, ang katapat niya sa lahat ng paraan." At sa gabing iyon, isang masamang kapalaran ang isinilang.
Makalipas ang ilang araw mula nang mapanaginipan ni Aling Lita ang mahiwagang diwata, kapansin-pansin ang mga pagbabago sa paligid ng bahay kubo. Ang dating lupang tigang ay unti-unting naging luntian. Ang mga halamang dati paunti-unti lamang ang bunga, ngayoy namumukadkad at tila naguunahan sa paglabas ng mga kakaibang kulay ng prutas. Hindi ito ordinaryong ani. Ang mga bunga ng talong ay kulay ginto. Ang bunga ng kamatis ay may ningning na parang mamahaling bato. Ang kalabasa ay tila may ukit na bituin sa balat. Isang araw, napansin ni Mang Teryo ang isang puno ng gabi na di naman nila itinanim. May bunga itong bilog at berde, ngunit kumikislap sa sinag ng araw. "Lita," wika niya, "tingnan mo ito, para bang may salamang ka." Lumapit si Aling Lita at agad na kinilabutan. Iyan ang halaman na tinulugan ni Liway kahapon. Sa gitna ng palaisipan, napansin nilang si Liway ay lalong nagiging tahimik. Laging lumalabas sa umaga upang maglakad-lakad sa palibot ng kubo. Minsan, mahuhuli nila itong nakatayo sa gitna ng palayan, nakapikit, habang ang mga damo sa paligid ay parang sumasayaw sa saliw ng hindi maririnig na musika. Isang hapon, habang naglilinis si Aling Lita, lumapit si Liway at iniabot ang isang prutas mula sa puno ng gabi. "Inay," sabi ni Liway, "pakainin po natin ito kay Itay." "Ha? Kanino galing to?" tanong ni Lita. "Kay Inang Kalikasan," sagot ng bata. Sabi niya, makatutulong yan kay Itay para hindi na siya masyadong napapagod. Nagkatinginan ng mag-asawa, bagamat may kaba, nagtiwala sila sa bata. At nang kainin ni Mang Teryo ang prutas, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang pananakit ng kanyang likod na ilang taon na niyang dinadala ay agad na nawala. "Parang bago ang katawan ko," gulat niyang sigaw. "Lita, para akong binata." Mula noon, napansin ng mga kapitbahay na parang bumabata si Mang Teryo. Mabilis siyang magtrabaho sa bukid, hindi na gaanong hinihingal, at tila mas masigla pa kaysa dati. Maging ang pananim nila ay lumalago ng doble ang dami at laki na ikinagulat ng mga taga-sityo Maligaya. Isang umaga, dumating si Kapitana Erning, ang lider ng barangay. Sumilip siya sa taniman ng mag-asawa at napanganga. "Lita, Teryo, anong pataba ang gamit nyo?" tanong niya. "Ang dami ninyong ani." "Nako, wala pong pataba, Kapitana. Basta inararo lang ni Teryo ng maigi." "Ewan ko po ba," sagot ni Aling Lita. Pilit na itinatago ang totoo. Ngunit habang palihim silang natutuwa sa biyayang hindi nila maipaliwanag, may isang lalaking nakatanaw mula sa kabilang dulo ng bukid, si Cardo, isang inggitin at tusong magsasaka, kilala sa lugar bilang reklamador at mapagmataas. Laging naiinggit sa masaganang ani ng iba, kahit pa siya mismo ang dahilan ng kanyang kahirapan. "Hindi normal to," bulong niya. "May milagro sa kubong yon, at gusto kong malaman kung ano." Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog si Liway, muling bumisita sa kanyang panaginip ang diwata. "Liway, anak ko," wika ng diwata, "ang kapangyarihan mo ay unti-unti nang lumilitaw. Ngunit mag-ingat ka. Maraming mata ang nagmamasid at hindi lahat ay mabuti. Huwag mong ibigay ang bunga ng kalikasan sa mga taong sakim." "Ngunit bakit, Inang?" tanong ni Liway. "Sapagkat ang likas na yaman ay dapat ibahagi sa mga may puso. Kapag ginamit ng ganid ang regalo mo, ang balanse ng kalikasan ay masisira at ikaw ay manghihina." Kinabukasan, habang namimitas si Aling Lita ng mga prutas, bigla siyang nilapatan ni Cardo. "Lita!" ani Cardo, kunwaring pala kaibigan. "Pwede bang humingi ng kahit kaunting binhi ng mga tanim nyo? Nakita ko, napakasarap ng bunga." "Pakape naman." Aling Lita ay napatingin sa anak, na nooy nakatayo sa tabi ng puno ng gabi.
Mahinang umiling si Liway. "Pasensya na, Cardo," sagot ni Lita. "Hindi pa handa ang mga bunga para ipamahagi." Napangiwi si Cardo at umalis na may galit sa muka. Sa kanyang isip, bumuo siya ng plano. Samantala, sa kabilang mundo ng dilim, si Lunadra ay nakaramdam ng pag-alo ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng bata ay lumalakas, wika niya. Ngunit sa bawat liwanag may anino, ihanda ang kambal. At mula sa aninong nilikha niya, isang batang babae na kahawig ni Liway ang dahan-dahang tumayo. Maputla, malamig ang titig, at may itim na bituin sa noo. Sa ilalim ng anino ng kagubatan, malayo sa liwanag ng araw, isinilang ang isang nilalang na taliwas sa lahat ng kabutihang taglay ni Liway. Sa isang kuweba na pinalilibutan ng maiitim na ugat ng puno, nilikha ni Lunadra ang mangkukulam ng kadiliman, ang kambal ng kadiliman, isang nilalang na isinilang mula sa inggit, galit at kasakiman. "Ikaw ay si Dilim na," wika ni Lunadra habang iniikot ang kanyang baston sa ibabaw ng nag-aalab na itim na bato. "Ikaw ang magiging anino ni Liway. Kapag siya ay nagbibigay ng buhay, ikaw ay magdadala ng pagkasira. Kapag siya ay nagmamahal, ikaw ay magpapalaganap ng puot." Ang bata ay tumingin sa kanya. Maputla ang balat, itim ang buhok, at may malamig na tingin na tila wala ni katiting na awa. Sa kanyang noo ay may markang bituin, ngunit hindi ito kumikislap. Sa halip, ito'y nagliliyab ng pulang usok. "Mahal na ina," mahinang sabi ni Dilim na, "handa na po ako." Samantala, sa sitio Malihaya, tahimik ang paligid. Ngunit sa puso ni Liway, may bumabagabag. Mula nang mangyari ang kakanapan sa puno ng gabi at tumalaw muli ang kanyang ina sa panaginip, pakiramdam niya ay may isang aninong palaging nakasunod sa kanya. Kinagabihan, habang natutulog ang buong pamilya, nagising si Liway sa isang kakaibang ingay mula sa labas ng kubo. Tahimik siyang bumangon at dumungaw sa siwang ng bintana. Sa ilalim ng buwan, may isang batang babae na nakatayo sa tapat ng kanilang bakuran. Tila kasing edad niya ito, maputla, nakaputi rin, ngunit sa halip na maliwanag ang paligid, parang humihigop ng liwanag ang presensya ng bata. "Liway," mahinang tawag ng batang babae. "Alam mo bang ako ang kakambal mo?" Napaatras si Liway. Hindi niya maintindihan kung panaginip iyon o katotohanan. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang mga magulang at niyakap si Aling Lita. "Inay, may batang babae sa labas. Mukha ko. Pero hindi ako." Kinabukasan, pinagmasdan ni Mang Teryo ang mga halaman sa paligid. Laking gulat niya nang makita ang ilang puno ng gabi ay nalanta at tila kinain ng sakit. Sa gitna ng mga ugat, may bakas ng itim na abo na parang sinunog na anino. "Lita! Liway!" sigaw niya. "Tingnan niyo to!" Dumating si Liway at agad na nadama ang malamig na enerhiya sa lupa. Lumuhod siya at inilapat ang kamay sa mga tuyong ugat. Pumikit siya at bumulong ng wika ng kalikasan. Biglang lumiwanag ang kanyang palad, ngunit kasabay nito ay isang pagtulak ng malakas na hangin. At sa kanyang isipan ay may boses. "Hindi mo ako mapipigilan, kapatid. Darating ako." Muling dumilat si Liway, nanginginig ang kanyang katawan. "Inay, itay, may isa pa akong bahagi na nabuhay. May isang anino na gustong kunin ang lahat ng kabutihang nililikha natin." Sa gabi ring iyon, nagtipon ang mag-asawa sa harap ng maliit nilang altar. Nanalangin sila sa Diyos, sa diwata, at sa lahat ng espiritu ng kabutihan. Kung kami man ang tagapag-alaga ng isang nilalang na isinugo ng liwanag, bigyan niyo po kami ng lakas para siya ay maprotektahan. Bulong ni Mang Teryo habang nakaluhod. Ngunit ang panalangin nila ay tila narinig.
sapagkat mula sa puno ng mangga sa likod bahay, lumitaw ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas, may baston na gawa sa kahoy ng balete at may mata na tila kayang sumilip sa nakaraan. Ako'y si Lakang Bacchus, tagapangalaga ng kalikasan, sabi ng matanda. Nais kong tulungan ang supling ng liwanag. Sa gitna ng takot at pagkalito, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang bubukas. Ang pagdating ng isang gabay at ang paglalantad ng unang banggaan ng liwanag at dilim. Ang pagdating ni Lakang Bacchus sa bakuran ng bahay kubo ay tila isang himala. Ang kanyang presensya ay may dalang kapayapaan at bigat na sabay. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang mga ibon sa puno ay tumahimik. Maging ang mga dahon ay tila nakinig. Nagmula ako sa banal na gubat ng kanlungan, mahinahong sabi ng matanda. Bantay ako ng aklat at lihim ng kalikasan. Ngayon, panahon na upang si Liway ay mamulat. Si Mang Teryo at Aling Lita ay parehong hindi makagalaw sa pagkabigla. Ngunit si Liway ay lumapit agad sa matanda, hindi sa takot kundi sa parang matagal na niyang kilala ito. Inabot ng matanda ang kanyang kamay at sa pagdikit ng kanilang mga palad, nagningning ang bituin sa noo ni Liway. Matagal kitang pinagmamasdan, batang anak ng diwata, bulong ni Lakang Bacchus. Panahon na upang malaman mo ang iyong tunay na pinagmulan. Kinabukasan, dinala ni Lakang Bacchus ang mag-anak sa paanan ng bundok sa isang lihim na lugar sa loob ng gubat, isang kuweba na may pintuang may ukit ng araw, bituin at mga dahon. Sa sandaling inilapit ni Liway ang kanyang palad sa pinto, automatikong bumukas iyon. Mula sa loob, lumiwanag ang mga pader na may sinaunang sulat at simbolo. Sa gitna ng kuweba, nasa ibabaw ng isang pedestal, ay ang tinatawag ni Lakang Bacchus na Aklat ng Luntiang Diwata. Dito nakatala ang kasaysayan ng mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang tagapagpanumbalik ng balanse ng kalikasan. Isa ka sa kanila, Liway. Lumapit si Liway at binuklat ang aklat. Sa unang pahina, nakita niya ang larawan ng isang magandang diwata na kasing ganda ng buwan. Hawak ang isang sanggol at alam niyang iyon ang kanyang ina. Sa kasunod na pahina, naroon ang larawan ni Lunadra, may bituin ding marka sa noo, ngunit kulay itim. May linyang nakasulat sa wikang hindi niya alam kung paano niya naiintindihan. Kapag isinilang ang anak ng liwanag, lilikha ng anino ang mundo ng kadiliman. Doon inilahad ni Lakang Bacchus ang buong katotohanan. Si Lunadra ay dating tagapangalaga rin ng kalikasan, ngunit nasiraan ng loob, nalaso ng inggit at ginamit ang karunungan sa kapinsalaan. Nang ipaglihi ka ng diwata ng liwanag, pinili kang maging tagapagbalanse, hindi upang maghari, kundi upang muling itaguyod ang kaayusan sa mundo ng tao at engkanto. Ngunit paano ko gagawin iyon? Tanong ni Liway, halos umiiyak. Ako'y bata pa lamang. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng katawan, kundi sa kabutihang loob, sa pagtitiwala sa sarili at sa paninindigan sa tama. Tugon ni Lakang Bacchus. Pagbalik nila sa bahay kubo, dala-dala ni Liway ang isang liwanag na tila nagmumula sa kanyang dibdib. At kinagabihan, habang natutulog si Aling Lita, muling dumalaw sa panaginip ang diwata ng liwanag. Lita, wika nito, ang oras ay papalapit. Ang anino ay handa na, ngunit huwag kang matakot. Huwag mong pabayaan ang anak ko. Kapag dumating ang pagsubo, ikaw ang magiging sandalan niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, si Dilimna ay natutong maglakad sa mundo ng tao sa pamamagitan ng mga aninong gumagala sa gabi. Dahan-dahan siyang humahanap ng butas upang makapasok sa paligid ni Liway. At si Cardo, ang tusong magsasaka, ay muling bumalik sa bahay ni Liway kinabukasan, may dalang regalo. Ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag ng kasakiman
at sa kanyang likod, isang aninong tila gumagapang patungo sa bahay kubo. Sa unang tingin, walang kakaiba sa umagang iyon sa Sitio Maligaya. Ang araw ay sumikat tulad ng dati, ang mga kalapati ay nagliliparan sa kalangitan at ang mga batang naglalaro sa gilid ng palayan ay masayang naghahabulan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng araw, may isang di mapaliwanag na lamig na dahan-dahang sumisingit sa paligid, tila may humihigop ng sigla sa hangin. Walang nakapansin, ngunit isang batang babae na mistulang estranghero ang pumasok sa sitio. Maputla ang balat, itim ang kasuotan, at ang mga matay parang walang kaluluwa. Ang kanyang presensya ay parang bula, nakikita, ngunit agad nakakalimutan. Siya ay si Dilimna, ang kambal ng kadiliman. Sa bahay ni Cardo, ang tusong magsasaka, ay abala siya sa pagbibilang ng maliit na ani niya. Kung mapapaamin ko lang si Lita kung anong sikreto nila, baka makapagbenta rin ako ng ganyan kagandang bunga. Wika niya sa sarili. Biglang may kumatok sa pintuan niya. Pagbukas niya, nakita niya ang batang si Dilimna. "Sino ka?" tanong niya, bahagyang gulat. "Ako po'y nawawala." Mahinang sagot ni Dilimna, nakatingin sa kanya na tila may hipnotikong anyo. "Maaari po ba akong makituloy kahit sandali?" Nagdalawang isip si Cardo, ngunit tila may boses sa isip niyang nagsabing, "Tanggapin mo siya. Gagantimpalaan ka." Pinatuloy niya si Dilimna. Ngunit sa sandaling pumasok ito sa bahay, namatay ang lampara, kumupas ang mga dahon ng halaman at tumahimik ang mga kuliglig. Hindi ito napansin ni Cardo, o baka ayaw na lang niyang pansinin. Samantala, sa bahay kubo ni Namang Teryo, napansin ni Liway ang biglaang panlalanta ng ilang halamang nasa palibot ng sitio. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Inilapat niya ang palad sa lupa at muling nakita sa kanyang isip ang imahe ni Dilimna, nakatayo sa pintuan ng isang bahay. "Inay! Itay!" wika ni Liway. "Nandito na siya, ang anino ko." Nagulat si Aling Lita. "Sino, anak?" "Ang kambal kong isinilang sa dilim. Narito na siya sa sitio." Bumalik sila kang Bakus sa kubo matapos ang ilang araw sa gubat. Agad siyang sinalubong ni Liway. "Guro," wika ng bata, "narito na siya." Tiningnan nila kang Bakos ang kalangitan. Ang araw ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang oras ng pagsubok ay dumating na. Sa kabilang dako, si Cardo ay palihim na tinanong si Dilimna habang sila'y kumakain ng kanin at tuyo. "Alam mo ba kung paano nila napapalago ang mga halaman sa kubo? Yung may prutas na kumikislap?" Ngumiti si Dilimna, malamig. "Oo, gusto mo bang magkaroon ng ganon?" "Gustong gusto," sagot ni Cardo. "Halos lumalaway sa kasabikan. Paglingkuran mo ako at bibigyan kita ng kayamanang hindi mo pa nakita." Mula nang mangyari iyon, nagsimula na ang pagkalat ng itim na enerhiya sa sitio. Ilang halaman sa ibang bakuran ay biglang nalanta. May ilang tao na nagsimulang magkasakit at ang mga manok at baboy ay tumigil sa pagkain. Si Liway, sa kanyang murang edad, ay nagsimulang gumising tuwing madaling araw upang dasalan at hawakan ng mga halaman, ibalik ang sigla sa paligid at damhin kung hanggang saan na ang nararating ng anino. "Hindi sapat ang lakas ko," anya isang umaga. "Kailangan ko ng tulong." Kaya't nang muling bumalik sila kang Bakus, isinama niya si Liway sa loob ng kagubatan sa isang sagradong lawa kung saan ang mga diwata ng panahon ay minsang lumitaw. Dito, ipinakilala niya ang 3 bantay ng kalikasan. Si Gat Amihan, tagapagsalita ng hangin. Si Luningning, diwata ng mga bulaklak. At si Dapo, duwending tagabantay ng mga ugat ng lupa. "Liway," wika ni Gat Amihan, "ikaw ang una naming nakitang tagapagmana ng kapangyarihan ng liwanag na ipinanganak sa mundo ng tao. Kailangan mong matutong gamitin ang iyong lakas, hindi lamang upang pagalingin, kundi upang ipagtanggol." Sa panahong iyon, si Dilimna at Cardo
ay nakaplano na ng kanilang unang hakbang. Pasukin ang kubo ng pamilya ni Liway at kunin ang isa sa mga prutas ng puno ng gabi upang gamitin sa ritual ng pagbaliktad ng kapangyarihan. At nang dumating ang gabi, isang aninong walang ingay ang gumapang papalapit sa kubo. Madilim ang gabing iyon sa sitio Maligaya. Walang buwan sa langit at tila nagsasayaw ang ulap upang takpan ng anumang liwanag na maaring tumagos. Sa bawat kanto ng lugar, naroon ang pangamba kahit hindi ito lubusang maipaliwanag ng mga taga roon. Sa loob ng simpleng bahay kubo ni Mang Teryo, himbing sa pagtulog si Aling Lita. Si Mang Teryo naman ay nakaupo sa bangko sa harap ng bahay. May hawak na gulok habang binabantayan ang paligid. Si Liway, sa kabila ng kanyang murang edad, ay gising, nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik na nakatitig sa mga bituing pilit sumisilip sa likod ng ulap. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding pagkislot ng hangin. Dumarating na sila, bulong ni Liway sa sarili. Sa gilid ng kakahuyan, naroon si Dilimna, nakatayo sa tabi ni Cardo, na ngayoy tila hindi na ang dating magsasakang tuso, kundi parang isang nilalang na kinain ng kasakiman. Ang kanyang mga mata ay pula na, at ang kanyang balat ay unti-unting nagkakaroon ng mga maiitim na batik. "Handa ka na ba?" tanong ni Dilimna. Walang emosyon sa boses. "Oo," sagot ni Cardo, sabik at nanginginig. "Kukunin na natin ang bunga ng puno ng gabi." Habang lumalapit sa bahay kubo, napansin ni Cardo ang liwanag na pumapalibot dito. Tila isang bilog ng enerhiyang proteksyon. "Hindi natin basta mababasag ito," anya. Ngunit ngumiti si Dilimna. "May isa akong paraan." Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang itim na usok na parang buhay. Gumapang ito sa lupa, dahan-dahang lumusot sa bitak ng harapan ng bahay. Sa loob, biglang napatayo si Mang Teryo. "Lita, Liway, may kakaiba." Ngunit si Liway, matatag at kalmado, ay nakatayo na sa gitna ng bahay. Kumikinang ang kanyang mga mata. Tila isang liwanag mula sa loob ng kanyang puso ang lumabas at bumalot sa buong bahay. Sa labas, sumabog ang proteksyong bilog. Natilamsikan ng liwanag si Cardo at napaurong siya sa sakit. "Ah!" sigaw niya, habang ang mga batik sa kanyang balat ay nagsimulang magsugat. Ngunit si Dilimna ay hindi natitinag. "Alam ko na," wika niya. "Ang bata, siya ang susi. Hindi natin kailangang pilitin. Hayaan natin siyang kusang lumabas." Kinabukasan, nagising ang buong sitio sa ingay ng mga hayop. Tila may nasindakan. Sa paligid ng bahay ni Mang Teryo, may mga nasunog na damo at mga bakas ng paa na tila hindi tao ang gumawa. Si Aling Lita ay natakot, ngunit si Liway ay tahimik lamang. "Inay," anya. Ngayon nagsimula ang unang pagsubok. Dinala ni Mang Teryo si Liway sa kagubatan upang muling makipagkita kay Lakang Bakus. Sa gitna ng gubat, naghihintay na si Guro, kasama ang 3 bantay ng kalikasan. "Liway," wika ni Lakang Bakus, "ang kapangyarihan ng liwanag ay lumalaki sa loob mo. Ngunit upang mapanatili ito, kailangan mo ng mutya ng 3 elemento. Mula sa hangin, lupa at apoy." Si Gatamihan ay lumapit at inilahad ang unang pagsubok. Ang unang mutya ay matatagpuan sa pinakagitna ng lambak ng lumuluhang bato. Isa lamang ang makakakuha nito, yaong may pusong walang kinikimkim na galit kahit siya'y inuusig. Naglakad si Liway kasama ang isang duwendeng gabay patungo sa lambak. Sa kanyang paglalakbay, pinakita sa kanya ng kalikasan ang mga alaala ng kanyang mga dinanas. Ang kahirapan, ang pagkalait, ang panlalait ng ibang magsasaka, at ang pagnanasa ni Cardo na sirain sila. Sa puntong tila hindi na niya kakayanin, tumayo siya sa gitna ng lambak,
pinikit ang mata at bumulong. Hindi ako maghihiganti. Hindi ako magiging kasangkapan ng kadiliman. Patawad sa lahat ng nanakit sa akin. Basta't ang aking mga magulang ay ligtas, sapat na iyon sa akin. Biglang lumiwanag ang lupa sa kanyang paanan at mula roon ay lumitaw ang unang mutya, isang kristal na kulay ulap, sumasayaw sa hangin. Bumalik si Liway sa gubat, dala ang mutya. Ngumiti si Lakang Bakus. Isa na lamang ang nagpapatunay, handa ka na sa susunod. Ngunit sa kabilang dako, si Dilimna ay muling lumapit kay Cardo. Nakita mo? Wika niya. Lumalakas na siya. Anong dapat kong gawin? Sirain ang kanyang puso. Paikutin mo siya sa galit. Sirain mo ang tiwala niya sa mundo. At doon na nagsimula ang mas masahol na bahagi ng kanilang plano, ang paglapastangan sa mga taong mahal ni Liway upang siya'y madala sa dilim. Mabilis na lumipas ang mga araw mula nang makuha ni Liway ang unang mutya sa lambak ng lumuluhang bato. Lalong luminaw ang kanyang paningin at pakiramdam. Sa bawat paggalaw ng hangin, nararamdaman niya ang bulong ng kalikasan. Sa bawat tibok ng lupa, alam niya kung may paparating na panganib. Ngunit habang lumalakas ang kapangyarihan ng liwanag sa kanya, lalong lumalalim ang inggit at galit ni Cardo na ngayoy ganap ng kasangkapan ni Dilimna. Isang gabi, habang payapa ang pamilya ni Liway, isang matandang lalaki ang kumatok sa pintuan ng kanilang bahay kubo. Namumugto ang mata nito, tila may malubhang karamdaman. Tulong, maawa kayo, daing nito. Dali-daling binuksan ni Aling Lita ang pintuan. Kaawaan ka ng Diyos, Lolo. Halika, pumasok ka po. Ngunit sa ilalim ng maskara ng matanda ay si Cardo na ginamitan ni Dilimna ng itim na alikabok upang makapanghikayat ng awa. Pagkaupo sa bahay, sinadya niyang madulas sa harapan ni Mang Teryo at aksidenteng nabitawan ang isang kahon ng pilak. Pasensya na, bulong niya. Ito'y natagpuan ko sa gubat, napulot ko lang. Agad napansin niyon ni Mang Teryo. Nais niyang ibalik ang kahon ngunit nagtaka siya kung bakit parang kilala niya ang anyo ng matanda. Kinabukasan, habang naglalaba sa ilog si Aling Lita, may dumating na dalawang lalaking hindi taga-sitiyo. Magandang araw po. May sugo po kami sa inyo. Galing sa munisipyo. May nabanggit po sa talaan na meron kayong inampong bata na hindi rehistrado. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lita. Wala pong masama sa aming ginawa. Iniwan lang po siya sa amin, sanggol pa. Ngunit sa likod ng dalawang lalaki ay naroon si Cardo, nanonood mula sa malayo, natatawa sa kanyang likhang kaguluhan. Habang abala si Dilimna sa pagpapahina ng loob ni Liway sa pamamagitan ng paninira sa kanyang pamilya, muling ipinatawag ni Lakang Bakus si Liway sa gitna ng gubat. Liway, anya, ang ikalawang mutya ay nasa ilalim ng isang lumang kuweba kung saan namumuhay ang isang nilalang na binabalot ng galit, ang ulang itim. Anong kailangan kong gawin, guro? Tanong ni Liway. Hindi mo siya kailangang labanan. Kailangan mo siyang kaibiganin, unawain, at yakapin ang pait sa kanyang puso. Naglakad si Liway ng mag-isa patungo sa kuweba ng ulang itim. Habang papalapit, ramdam niya ang bigat ng damdamin. Parang palamig ng palamig ang hangin. Parang hinigop ang lahat ng saya sa paligid. Pagpasok sa kuweba, naroon ang ulang itim, isang dambuhalang nilalang na tila uod na may talukab na itim at mata na laging luhaan. Anong ginagawa mo rito? Sigaw nito, habang ang tubig sa paligid ay biglang lumalim. Hinihingi ko po ang mutya ng lupa, sagot ni Liway, payapa. Walang makakakuha nito dahil ito'y aking tinatago mula sa mga sinungaling at tuso. Bulalas ng halimaw. Ngunit sa halip na matakot, lumapit si Liway. Nasaktan ka, niloko ka, tinanggihan
at pinagtaksilan, hindi ba? Kaya mo ito tinatago dahil ayaw mong masaktan muli. Nagpupumiglas ang ulang itim, ngunit ang kanyang luha ay lalong dumaloy hanggang sa lumapit si Liway at hinawakan ang malamig nitong mukha. Huwag mong hayaang ang sakit ay lamunin ka. Huwag mong hayaang makulong ang mutya sa dilim. Napahagulhol ang nilalang. At sa mismong pag-iyak nito, isang mutyang hugis buto, kulay berde at putik, ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Liway, wika ng ulang itim. Ikaw ang unang nilalang na hindi natakot sa akin. Dalhin mo ito at dalhin mo rin ang pag-asa. Pagbalik ni Liway, sinalubong siya ng isang matinding balita. Inaresto tayo. Sigaw ni Mang Teryo. Isinumbong tayo na kinupkop ka ng labag sa batas. Dumating ang mga opisyal. May dalang papel na peke pala. Pinalabas na si Liway ay kinuha sa isang engkantadong lugar at kailangang isurrender. Dahil dito, tumakas ang pamilya. Sa tulong ni Gat Amihan, dinala sila sa isang tagong kuweba sa bundok kung saan ligtas silang makakapagtagpo muli ng plano. Sa tagong bahagi ng bundok, nagtipo ng 4 na matandang tagapag-ingat ng kalikasan. Sina Lakang Bacchus, Gat Amihan, Diwata Kalinaw at Datu Bayani ng Apoy. Ito na ang hudyat, wika ni Datu Bayani. Kapag nakuha na ang ikatlong mutya, magsisimula ang huling paghuhukom. Si Dilimna ay patungo sa ganap na pagkakawala sa kulungan. Ngunit sa dilim ng kagubatan, humahalakhak si Dilimna. Malapit na. Kapag bumigay ang puso ni Liway sa galit at takot, magiging akin na siya. Mula sa malalim na kuweba ng bundok kung saan nagtago ang maganak ni na Liway, nagsimulang lumaganap ang kakaibang lamig at dilim sa paligid. Ang dating luntiang kagubatan ay tila unti-unting nalalanta. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang hangin ay may kasamang bulong na puno ng pangamba. Nang gabing iyon, nanaginip si Liway. Isang matandang babae na may mahabang puting buhok at may liwanag sa paligid ng katawan ang lumapit sa kanya. Sa panaginip, ito'y may hawak na naglalagablab na apoy na hugis puso. Liway, wika ng matanda. Ang huling mutya ay matatagpuan sa kuweba ng apoy. Ito ang pinakadelikado sa lahat dahil ang apoy ay hindi mo pwedeng talunin sa lakas. Kailangan mong mapagtagumpayan ang sariling takot, galit at duda. Kapag hindi mo nalabanan ang sarili mong dilim, ikaw mismo ang sisira sa mutyang ito. Kinabukasan, nagpaalam si Liway sa kanyang mga magulang. Bagamat labag sa kalooban ni Aling Lita at Mang Teryo na muling humarap sa panganib ang anak-anakan, ramdam nilang ito ang kapalarang itinatakda sa kanya. Dalhin mo ang dasal namin, anak, wika ni Aling Lita habang yakap si Liway. Dumaan si Liway sa matarik na bangin, lumusong sa ilog na malamig na tila yelo at tumawid sa kagubatang nawalan na ng kulay. Nang makarating siya sa bungad ng kuweba ng apoy, sinalubong siya ng isang napakatinding init. Ang lupa ay pula, tila sumisingaw mula sa impyerno. Sa loob ng kuweba, may 3 haligi ng apoy na nakaharang sa daan. Mula sa mga haliging ito, lumitaw ang 3 anyo ni Liway. Liway na bata, umiiyak sa ulilang pag-iisa. Liway na galit, punong-puno ng hinanakit sa mundo. Liway na uhaw sa kapangyarihan, may matang pula at katawang lumulutang sa ere. Nasa iyo ang kapangyarihang kaya mong gamitin para sa pansariling yaman, wika ng Liway na uhaw sa kapangyarihan. Bakit hindi mo gamitin ang mga mutya para payamanin ang sarili mo? Bakit mo ibinibigay ang lahat sa iba? Lumapit naman ang Liway na galit. Ginamit ka lang nila. Kapag wala ka ng silbi, iiwanan ka rin nila, tulad ng pagkakalimot ng tunay mong pinagmulan. Sa gitna, ang batang Liway ay lumuluha. Wala kang sariling pagkatao, isa kang anak ng engkanto na itinapon sa mundo. Tumigil si Liway sa paglakad, nanginginig siya. Ngunit sa puso niya,
May boses na nagsabing, "Hindi ako isinumpa. Ako'y isinugo. Hindi ako itinapon. Ako'y itinadhana. Hindi ako nag-iisa. Ako'y may pamilya, may layunin." Tumindig si Liway, pinikit ang mga mata at nagsambit ng dasal na tinuro nila kang Bakus. Ang mga aninong bumubuo sa kanyang madilim na anyo ay nagsimulang matunaw at ang mga haligi ng apoy ay kumalma hanggang sa tuluyang mawala. Sa pinakaloob ng kuweba, natagpuan niya ang isang mutya na may anyo ng apoy na parang puso, nanginginig ngunit kumikislap. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa oras na mahawakan niya ito, isang liwanag ang lumukob sa kanyang buong katawan. Hindi nasusunog, kundi nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Napuno ng init at tapang ang kanyang loob. Pagkaalis ni Liway sa kuweba, tumambad sa kanya ang isang kalunos-lunos na tanawin. Nilusob na ni Cardo at ng mga alagad ni Dilimna ang mga kalapit na baryo. May usok na mula sa mga nasusunog na kubo. Ang mga engkanto ng kalikasan ay ginapos at pinilit na isuko ang mga sinaunang lihim ng kagubatan. "Wala nang magtatago," sigaw ni Cardo. "Wala nang ilaw, tanging dilim ang maghahari." Ngunit lumitaw si Liway, taglay ang 3 mutya ng tubig, lupa at apoy. "Ito ang wakas ng kasamaan mo, Cardo." Malumanay ngunit buo ang tinig ni Liway. Tinangka ni Cardo na lapitan siya at saktan, ngunit sa bawat paglapit niya ay natutunaw ang kanyang anyo. Dahil sa liwanag ng 3 mutya, ang katawang tinapalan ng dilim ay hindi na kayang tumagal. "Hindi pa ako tapos!" sigaw ni Cardo habang ang anino niya ay hinihigop ng lupa. Mula sa kalaliman, lumitaw si Dilimna. Ngayon ay ganap ng malaya mula sa kulungan sa ilalim ng mundo. Isang dambuhalang nilalang na may mahahabang pakpak ng usok at tinig na parang sigawan ng libu-libong kaluluwa. "Liway! Anak ng liwanag! Ako ang katapusan mo!" Tumindig si Liway. Itinaas niya ang 3 mutya. Pinag-isa niya ang kapangyarihan ng tubig, lupa at apoy. Nagkaroon ng isang liwanag na gintong puti na bumalot sa buong kapaligiran. Ang liwanag ay hindi lamang liwanag ng kalikasan, kundi liwanag ng pagpapatawad, pag-ibig at katotohanan. Sumigaw si Dilimna sa matinding sakit habang ang liwanag ay tumagos sa kanyang puso. "Arg! Hindi ako matatalo!" Ngunit sa huling sandali, naramdaman ni Dilimna ang init ng kapatawaran ni Liway at dahan-dahan siyang lumusaw hanggang sa wala nang natira kundi abo. Lumipas ang gabi. Sa unang sinag ng araw, bumalik ang sigla ng kagubatan. Ang mga halaman ay muling nabuhay. Ang mga engkanto ay nagpasalamat at ang mga tao sa baryo ay muling nakangiti. Si Liway kasama ang kanyang mga magulang ay muling bumalik sa bahay kubo. Hindi na siya sanggol, hindi na siya iniwan. Isa na siyang bantay ng liwanag, anak ng kalikasan at tagapagtanggol ng balanse. Wakas.